yun lang kailangan nilang i-recoup yung kanyang expenses na. Which is, I think, good. Kasi at least hindi nyo kailangan ilabas lahat ng capital. Yeah, kasi yun ang wala sa amin. So yung seedlings, kung bibilhin, leaf-free na binigay sa inyo? Binili namin, magkano? 25 pesos siya. Per section. Malaki na po siya. Nasa 6 months, 8 months. So, medyo malaki. Between 6 to 8 months siya. Iba-iba kasi nabigay din na 25. Kahit ano variety? Yes, ma'am, kahit. Yung mga nakuha kami na 7 months, 8 months din. 6 months naman yung aming mother trees from DTI. Tapos 3 years. Sir, marami akong question mo kailangan. Sa isa yung pala. So, kanina po na-explain nyo na rin naman yung yung circumstances or opportunity yung concept niyo para mag-develop kasi sabi niyo before ninyo ginawa ito, alam niyo na magiging learning site siya. Yeah. So, back of our mind, yun na yun. Yung long term. Bakit po ninyo nasabi na gusto kong magturo, parang gusto kong i-share? Yeah, passion. Second is yung understanding na kulang tayo sa kape at meron pa rin, may business opportunity dyan because of, yung napakalaking kailangan natin punuan na nakulungan sa kape. So, from the presentations of World Coffee Research at saka Activoca, sinasabi nila sa 7% na ng Arabica ang napuproduce natin sa Pilipinas. So, 93% saan galing? Indonesia, Vietnam, so, parang Africa. Pwede pa tayong makapag-compete sa... Actually, ang laki. Kahit yung consumption lang natin ang provide natin, that's billions and billions of pesos. So, ibig sabihin, yung consumption ng Pilipinas, kulang pa doon sa 7% na na-produce. Yeah, sa 100% na consumption natin, 7 lang na-produce natin. So, 93% galing na sa labas. So, ang laki ng opportunity for you to grow. So, Philippines lang pala yun. Philippines lang. And that's only Arabica. Iba rin sa Robusta kasi maraming Robusta plantations. I think mas mataas yung ating production sa Robusta kasi yun naman yung focus ni Nestle sa Mindanao. So, parang sila funded na yan. Partnership with the community na yan. Yung government sa Nestle. At ang focus nila is Robusta for 3-in-1 coffee. Kulang pa rin, pero siguro ang alam ko, hindi ako sure nasa 80% pa rin ang kulang natin. So we're only producing 20%. I'm not sure pa may number. Pero malaki, more than half sabihin natin. So sir, kung si Mindanao, si Nestle ang nagpapad dito sa atin, yeah, may mga attempts din na partners si Nestle sa communities na sa Kalinga, Ifugao, sa production ng Robusta. Pero I think along the way, may mga naging issues din. Siguro sa pricing, and sa, I don't know, wala kasi kami yung control, wala akong concrete na data. Narinig lang namin sa mga discussions din kung bakit may mga failures along the way. For example, during the pandemic last year, nung siguro mga around June, sumalubong kami ng isang truck from Kalinga, from Lubuaga. Ang dala-dala nila is 3.6 tons ng Robusta. Wala, ibenta sana sa Baguio, hindi naman nabili for whatever reason. So, nag-contact kami para mabili yung 3.6 tons. Ilang binili namin, 200 kilos. Parang wala, di ba? Yung mga ibang friends namin na nabili din, I don't know kung yung nabili nila, pero I doubt na nabili yun sa 1 ton. Sa height ka ng pandemic, closed lahat yung shops. Sa akin naman kasi noon, nag-host pa rin ako, pakonti-konti. Sinesend ko sa mga friends na nagkakaroon. Kasi nag-close naman na yung coffee shop at that time. So, ganun. So, nag-start talaga kayo sa coffee shop, sir? Oh yeah, 5 years ako sa coffee shop. Sarili niyo po? Yeah. Saan po banda yun? Sa Green Valley, sa loob ng international school. So, we sell coffee sa mga estudyante ng school na yun. Ng mga Koreans, Chinese, Japanese. Of course, you've heard na Baguio is center of ESL education sa North, di ba? In fact, sa Philippines, sabi natin. Ang dami nga nagbibenta ngayon na school. Actually, yeah. Correct. Mga ESL. Yeah. Sa Green Valley, sa dating school na
kung saan kayo may coffee shop, binibenta yun. So, dun pa lang nakita nyo na talaga kung paano profitable na at the same time, paano siya talagang mahal ng tao. Yeah. Ang nakita ko doon na nakakaya sa akin is mas maraming alam yung Hapon at Koreano kong estudyante sa kape kaysa sa akin. At taga dito, na madaming kape, at alam niya kung anong flavor profile yung binigyan. Wow. Ano tutunan niya? Nabasa ko, naano ko, yung mga iba. Naging interested din. Yeah, na-challenge ako doon. Kaya niya mag-brew ng kape ng masarap na kape natin na hindi ko alam kung paano. So parang yun talaga rin yung isang naging trigger. Yes, yun nag-inspire sa akin. Isa yun sa mga nag-inspire. Yeah. Na itong mga tao na to, sa kanilang country, wala silang capacity, di ba? Plan. Wala sila eh. Wala sila sa area where coffee can sa coffee can. Pero they know a lot. And they even have their coffee culture. Na tayo dapat meron. Na solid naman. Meron, pero hindi as solid as they have. Di ba? May mga expo na sila doon, may mga convention sila on coffee. Na tayo, ini-explore pa lang natin. Di ba? Hindi pa ganun ka-informed talaga. Yes. Yeah. Kasi may kaibigan din ako, yung tito niya parang may several coffee farms sila dito sa Libantan, sa Milan. Pero nung time na bumisita kasi daka na nila, magkano yung ganyan. Parang very nahihirapan yung mga coffee farmers na benta, makakuha ng tamang price para sa ano nila. Parang hindi siya ganun ka sigla. Pero kung titingnan mo, ang dami nung coffee trees nila, pero parang anong nangyari? Ano yung parang benefit sa inyo? Parang hindi nila maramdaman. Yun yung nakakalungkot niya. Kasi ano yung tawag nito? Very fertile yung maganda yung meron tayong resources, meron tayong mga yan. Pero parang yung mga farmers mismo, nahihirapan silang mag-benefit sa focus. So siguro yung kailangan mag-reach din kasi kawawa rin sila. Yun yung isang ano ko kung bakit agriculture yung gusto kong puntahan sa real estate development. Kasi puro condos at saka subdivision na ang Baguio ang binigyan. So parang saturated na tayo. So paano naman yung mga farmers na kung tutukusin, sila yung dapat kumita rin. Pakinabangan nila kung ano yung naipamana sa kanila ng property. Hindi yung, benta na natin yan. Kasi hindi ko na alam kung hanggang ganito lang kasi yung kinikita ko ay parang so, parang one time, big time na lang. Hindi nila nakikita na pwede nila ipamana yan kung taniman yan ng kape, ilang taon yung itatataw. So sir, kung kape nga naman, ilang taon yung lifespan ng tree? Actually, forever sana siya, di ba? Perennial crop siya. So may mga, for example, sa kabayan, narinig namin, tinatest naman ng mga yung tao, may 300-year-old tree daw dyan. Gusto ko rin makita, actually, sa tuba, may centennial coffee tree din. So, goes to show na tumatagal. Kung talagang alagaan siya, hindi siya papalay. Sa Bisao, yung mga nakita kong kape doon is nasa 40 years old na. Pero yung pinasyalan namin. Yung yield nila, sir. Okay, yeah. Magandang tanong yan. Kasi kung hindi siya natutunan or hindi siya na-rejuvenate, talagang bababa yung yield. Ang dami niya ng sangay. So may maintenance din. Meron. At yun ang kailangan malaman ng mga farmers or malamang alam nila. Yung mga iba kasi natatrain naman sila. Kailangan malaman sa mga hindi pa nakakaalam at tuturo sa kanila. At kailangan i-implement sa mga nakakaalam na. Kasi yung implementation ng knowledge na yan, application. Kaya kahit alam mo kung hindi ka mag-expect na mas madami. So we're pushing for applying, implementing para na araw na sayang din yung mga efforts ng ating agencies sa pagtuturo sa kanila. Well, isa sa mga rason is wala kasing manpower mo available. Average age ng farmer mo sa kape is 53. Papunta na sila ng senior. Dadalawa, tatatlo. Sinong anak nila? Yung mga anak nila sa city. So, gano'n. So, kaya malaking kailangan ng trabahuin para talaga maging sustainable. Mag-increase talaga yung quality ng production. Okay. Sir, sa education ng mga farmers, di ba may mga kasi
seminar. Ganun. Yes. Usually po magkano yung binabudget nila para dito? Wala akong idea kasi hindi pa namin na-try. Pero maraming LGUs na nagbibigay ng free training. May dan yung DA, of course, andyan yung mga private agencies, andyan yung mga NGOs, international, tsaka local. Ang exposure ko dyan is through Phil Cafe, sinabi ko kayo ng partner namin, tsaka Phil. They give it for free. Libre, pati yung mga learning materials, libre nila binibigay. Nililink din nila yung mga farmers sa mga available seedlings and tools and equipment, and kadalasan libre din nila na ibibigay yung so, yeah. Yun yung ibibigay. Sir, paano yung na-try nyo ng speak? Hindi pa, sa mga communities lang, dito lang. Kasi learner din ako nung bago lang. So yung mga sinishare ko yung mga nakakita lang at saka observe natin sa engagement sa farm at saka sa farmers. So you learn a lot from farming. You learn a lot from other farmers and of course from trainers na formal. So pwede nito to be used for training, maraming sa mga engagements mo sa mga farmers, mga informal channels na so yun. So, you give and take. Yeah. Siguro ang difference lang sa passion mo. Kasi kung nandun yung passion, kaya galing namin sa Sagada. Natuto kami. Nag-survey kami ng mga farms ko. At meron kami set up na farm-to-cup na concept sa Sagada, sa Sabisaw mismo. Chinek namin yung place. Initially farm site preparation na kami. So by September, mag-start na kayo magtanim. Parang ganito rin. I-duplicate ito doon. Kasi yeah. Primarily, yes, kasi business pa rin. At the same time, nagustuhan kasi may-ari ng property niya. Itong konsepto. Pero siyang property suitable for us. Sir, going back dun sa last year, syempre na-pandemic, diba? So, yung capitalization natin para dito, hindi natin kayang magbigay ng ganun ka mag-set na ganun. So, paano nyo po i-set up na kung ito kaya natin, kung ito hindi, pwede kanino nyo parang inilapit na sir, ma'am, baka po pwede nyo kami magtutulungan kasi honestly, ako lang muna, and then tumulong ng church eventually, yung school, at saka yung gintong aral, skills development academy. Yun yung sinet up na school ng aking kapatid sa Rizal. So it's a Nazarene church-based din academy. Sila kasi yung pumunta dito para mag-partner sa tested program. Initially, bookkeeping, events management. Na-add na rin yung coffee kasi may farm na. So, yeah, yung konting savings ko, pinambili ko. At ako na nag-work kasama ng isa o dalawang staff. Good thing na ako ng isang staff ko dati. Mr. Farmer, sabihin na natin, na ang kanyang passion sa kape is nandiyan. Kasi yung tatay niya nag-work as farm staff or farm worker sa PSU din. So second-gen farmer siya, so he understands yung coffee. And then eventually nag-join yung kanyang kapatid. Tatlo na kami. Kaming tatlo. Initially. So ilang buwan na kami. Parang kayo pala. Kami. And then with the help ng Mr. Charlie, yung farm supervisor ni Fitz. Every now and then he visits. Check kung ano yung ginagawa. So, pwede po bang makuha, sir,